Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito, pag-usapan ho natin itong ating pangalawang Pangulo. Ito hong ating Vice President Inday Sara Duterte, alias Shiminit, alias Pusit, alias Mrs. No Comment. Maraming bansag ito eh. Nabansagan ding ito pulgas. Ewan kung bakit. Update tayo. Asa na ho ba si Asang bansa ho ba si BP Inday Sara Duterte ngayon? Saan ba ito nagliliwaliw? Mayroong isang video. Ewan ko kung napanood nyo yun. Nasa waiting shed siya ng dahig. Nakatayo doon, nagtetetext, di malaman kung anong pinaggagawa nitong taong ito. Parang hindi lingkod bayan, parang hindi lingkod... Asa na ba siya ngayon? Pakinggan nga natin ito mga kababayan. Update lang tayo rito sa pangalawang Pangulo natin. Love lost sa pagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at Vice President Sara Duterte matapos na muling banatan ang mga biyahe ng pangalawang Pangulo. Tinawag pa itong World Tour ni Yusek Castro. Dagdag pa niya, nakikita naman ng publiko ang tunay na nagtatrabaho sa... World Tour ang puti. Grabe ka, Yusek. World Tour. Ano alam mo dyan kay BP Sara? Singer? Artista? Kung saan bansa iikot para makasama niya ang kanyang mga fans? Bagay, parang artista, no? Tuloy natin. Sa gobyerno. Pero inamin naman ng palasyo na hindi nila pinipigilan si VP Sara kung dalasan nito ang pag-alis ng Pilipinas. Narito siyempre ang Agenda Weekend Report. World Tour. Ganyan inilarawan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang sunod-sunod na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa. Hindi po natin mapipigilan ang Vice Presidente kung gusto niya pong magkaroon ng world tour sa pamamagitan ng kanyang personal trip. Hindi po natin alam kung ano yung pupunta niya. Wala pa po nasabi sa akin kung personal. Hindi raw pwedeng mapigilan ng Malacanang Palasyo si BP Sara kung gusto nito ay nag-world tour. Grabe ka ma-music. Kaya si BP Sara inuudyokan yung kanyang mga DD shit na wag na kayong, di ba sabi ni BP Sara, di ba sinabi ko sa inyo, wag na kayo manood kay Yusek, kay Castro. Nasarap ng asar pa nga ito si BP Sara dahil wala raw matinong sasabihin to si Yusek Claire Castro dahil pinsan daw ito ni Castro, yung representative sa House, sa Kamara. Tuloy natin. Personal trip ito ulit. Bagamat hindi direktang pinangalanan, ikinumpara ni Castro ang performance ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita ng tao kung sino talaga ang nagtatrabaho. Nakikita ng tao kung sino yung may puso para sa taong bayan, para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Nakikita rin nila, sabi ko, I feel na di-depreciate nila kung sino talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung nagbabakasyon. Speaking of, klaruhin po natin yan. Sino po ang sinasabi? Alam nyo, mga kababayan, alam ko naman yung mga DD shit, especially mga open-minded. Alam naman nila na si BP Inday Sara Duterte talagang parang world tour lang. At ito si Pangulong Bongbong, wala akong ginawa kundi sub-sub sa trabaho dito sa Pilipinas. Trabaho rito, trabaho doon, project dito, project doon. Kaso, syempre, nagbubulag-bulagan na lang yung mga yan. Kasi, pag pinuri nila si Pangulong Bongbong, parang lumalabas, pumalig na sila sa administrasyon, hindi na siya pamilya Duterte. Kaya magbubulag-bulagan na lang yan. Tuloy natin. Sabi niyong nagbabakasyon at hindi nagtatrabaho. Sino ba yung madalas mag-personal trips? Kayo, alam niyo na yan kung sino. Sa survey na inilabas ng Social Weather Stations bago ang kanyang SONA noong July 28, tumaas ng 10 percentage points ang trust rating ng Pangulo na umabot sa 48%. Mas mababa pa rin sa 61% ng pangalawang Pangulo. Halos isang buwan na malagi ang bise sa The Netherlands matapos arestuhin at ikulong sa dahig ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Mayo naman nang bumisita sa Qatar para sa isang event kasama ang Filipino community si Duterte. 3, go!
bago siya bumalik sa dahig para bisitahin at i-celebrate ang kanyang kaarawan kasama ang ama. Ayun na. Hunyo na nagpunta siya sa Kuala Lumpur, Malaysia. At sinundan ito ng biyahe sa Melbourne, Australia. Kamakailan lamang ay mga Pilipino sa South Korea ang binisita ng bise. Grabe. Nauna na rin niyang inanunsyo ang pagpunta sa Kuwait. World tour talaga. Ano ito strategy ito, simpleng pangangampanya ito, mga kababayan. Alam nyo, kasi although ang halalan 2028, pero 2027 ng October, filing na yan. Filing na yan eh. Lumalabas parang 2 taon na lang. Labanan na. Kaya ito, strategy ito. Ano ito, simpleng pangangampanya ito. Kinukuha niya na ho yung boto. Boto ng mga OFW kung saan-saang bansa sa mundo. Eh, ang problema, nakaabang pa rin ho yung kanyang impeachment trial. Na kapag siya'y na-convict, hindi na ho siya makakatakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Hanggang sa may pinakamababa, hanggang sa kagawad. Hanggang sa, lahat. Wala, hindi na siya makakatakbo. Kaya na mas matinding paghandaan mo, BP Inday Sara. Kuwait ngayong August 8. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kumpirmahin kung matutuloy ang biyaheng ito ng bise pa Kuwait. Pero wala pang ibinibigay na sagot ang kanyang kampo. Pero nauna nang sinabi ng Office of the Vice President na ang mga biyahe ni Duterte ay aprobado naman ng Malacanang. Kaya ang tanong, bakit binibigyan ng Travel Authority ng Malacanang si VP Sara kung kinu-question naman ito ang pagbiyahe nito? Kung Siyempre, kayo po ang tatanungin ko at sasabihin nyo na hindi dapat payagan ng Vice Presidente, ano po ang magiging tingin na naman ng mga supporter ng Vice Presidente? Sasabihin naman na ang freedom of movement niya ay hinahadlangan. Natural, pag nagpaalam si VP Inday Sara Duterte sa Administrasyong Marcos sa kay Presidente, granted yan, hahayaan. Kasi pag nga naman hindi pinayagan, magiging bala na naman sa administrasyon yan kay Pangulong Bongbong. Sabihin, sinusupil ang kalayaang mag-world tour. Kasi ganyan sila eh. Kung ano-ano na nga sinasabi nila kay Pangulong Bongbong, kung ano-ano na nga paninira, mura dito, mura doon, katwiran pa nila, sinusupil daw ang sariling pamamahayag. Ang freedom of speech, kinikitil daw. Pag nga hindi mo pinayagan niya, sasabihin, kinikitil, sinusupil ang karapatang mag-world tour. Ang sagot naman dyan, kung pinapayagan, syempre, automatic papayagan yun. Bakit naman panay paalam ni VP Sara? Wala ba siyang sariling isip? Wala ba siyang sariling pakiramdam na, ano ba yan, panay world tour ko laylo muna, dito muna ako sa Pilipinas, maglingkod muna ako. Ang nangyayari niya, pinapaasa na lang niya sa kanyang mga staff ang Office of the Vice President, yung mga empleyado doon sa kanyang trabaho. Inaasa niya na lang doon habang siya'y nag-iikot. Wala nang alam niyo, sa totoo lang, kaya lang tinatawag na Vice President ito kasi nakadikit pa sa kanya yung title na yon, yung pagiging Vice President. Pero sa galaw, puso, isip, wala na to. Wala na to. Naghihintay na lang ng 2028 ito. Wala nang, kumbaga sa wala nang gana ito. Tuloy natin. Nangyari at lagi po siya nasa ibang bansa para sa personal trips niya. Yan po naman ay cargo niya sa mga taong bayan at sa mga constituents at mga Pilipino. Nauna na ring pinalagan ni Duterte ang mga patutsada ng palasyo hinggil sa kanyang mga biyahe abroad. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Kasalukuyan pa rin pinag-uusapan ng... Putik, kundi raw sila bobo. Kundi kasi sila bobo, maintindihan na lang yung sinasabi ko.
Sino ang bobo, ma'am? Yung kami, ang administrasyong Marcos, ikaw matali. Ano nangyari rin sa taong to? Tsaka pag ikaw nagpapaliwanag, ang gulo-gulo. Ang gulo. Hindi maintindihan. Minsan siguro yung mga follower mo, mga taga-subaybay mo, nakikipag-cooperate na lang eh. Nakikisama na lang, nakikirido na lang eh. Parang hindi naiintindihan yung mga explanation mo. Ang gulo-gulo. Katulad nung ano, yung, tulad nito, painggan nyo to mga kababayan. Painggan nyo to ha. Andito ba yun? Ewan ko lang kung nandito to. Binati niya yung ano. Pakinggan niyo to ha. Pwede pa rin daw niyang ma-threaten ang mga victim. You think PRR is capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya treated. Teka lang, hindi yata ito to. Ito yata ito. Isang taus-pusong pagbati sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo para sa inyong pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo. Ika-100 taong anibersaryo. Isang taus-pusong Ano ba? Takma natin talino, no? Batiin daw ang Iglesia ni Cristo ng ika-100 taong anibersaryo. Anong 11 taon? May ganun ba? 11 taon. Ang 11 nagsisimula sa 11. 11 nga eh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hanggang dun lang yon. 20 hindi na. Dun ginagamit ang 11. Walang tinatawag na 11 taon. Ano ba yan? Ito ba yung abogado? Painggan nyo. bati sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo para sa inyong pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo. Ika-11 taong anibersaryo. Ito ba yung gagawin yung presidente sa 2028? Abogado yan. Abogado yan. Ngayon, magkakaroon ng palusot. Chris Ulo, binasa lang naman niya yan. Abogado ka, hindi mo na malayang mali yung binabasa mo. Halimbawa, may magpapalusot. Chris Ulo, binasa niya lang naman yun sa teleprompter. Yung camera na may sulat na. Or, kung saan man niya binasa, saan man nakalagay yung message. Siguro binasa lang naman yan dyan. Ang mali dyan yung nagsulat. Abogado ka. Hindi mo napansin, mali ang binasa mo. Di ba ang abogado dapat nakakapansin yan dahil sa loob ng hukuman, nakikinig kayo ng mga pahayag ng nasasakdal. Nagko-cross-examine kayo. Kumbaga, pinag-aaralan nyo ang mga ebidensya. Wala ka man lang napansin doon sa sinabi mo na mali. Abogado ka. Paano nila kung may mga nanonood, may nakapanood ng mga professor niyan? 11 taon. Ito mga kababayan, si BP Sara ho ay nakita sa isang nakita ho sa isang sa sementeryo. Ewan ko na pinagagagawa nito dito. Ayan ho. Problema, may nahanap hong basahin natin. Pagbisita ni BP Sara Duterte sa Old Danau City Cemetery. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang puntod ng kanyang mga kamag-anak sa Old Danau City Cemetery. Kasunod nito ang patuloy niyang paghahanap sa puntod ni Facundo, lolo ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung lolo, hinahanap niya raw yung puntod. Nawawala. Siyempre sama na buto doon. Parang lang Parang
Parang missing sa bungero lang ang peg, ah. O, tanong mo kay Aristotle, baka alam niya kung nasaan ang buto o yung puntod ng yung lolo. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.